Full-time ventilador, no? Ilan ba ang ventilador ang gusto niyong ikabit? Tatlo? Tatlong sili. Dapat, ano yun, no? Ceiling pa. Air, aircon. Nice. Sige, mag-pray tayo. Let's pray. Papasalamat kami, aming Diyos, Ama, sa umagang ito that we could worship together. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na encouragement sa amin. Salamat po sa mga awitin na nagpapaalala sa amin ng inyong kadakilaan, ng inyong katangian at ng pangangailangan namin na laging magpakababa sa inyong harapan. Paalala na mayroong tulong mula sa inyong trono para sa aming pangangailangan, na kami, Panginoon Diyos, ay may pag-asa na lampas sa panahong ito at aabot, Panginoon, sa darating na hinaharap. Salamat po sa pag-asa at pananampalataya na umiiral sa aming buhay. Salamat sa inyong pagkilos sa SKK. Lahat ng ito, Panginoon, ay baon namin as we come before you. Tanggapin mo ang aming papuri. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Nais ka namin itanghal. At naway, sa pamamagitan ng inyong salita, O Diyos, ay magpagaling kayo sa aming puso. Magtama kayo sa aming direksyon, sa aming isipan. At magbigay kayo, Panginoon Diyos, ng panibagong hamon para sa amin, Panginoon, na tila ay nanghihina. Marinig namin kayo sa aming pag-uusap. Sa pangalan ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa amin, na sa tulong at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na sumasa amin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. It's September. At ang September ay Grandparents Month. Ayun ba, may mga lola at lolo pa? Ha? Meron pa ba? Wala na. Sino yung meron pang lolo? Nasa mga? Meron pa, oh. Okay, so pagkakataon ito para sila ay alalahanin at ipagmalaki. Gaya ng mga narinig natin, ano? Ewan ko paano ito na-incorporate sa ating kultura. Pero pag narinig natin ito, wala ka sa lolo ko, alam na natin, di ba? Tama ba? Ako lang ba? May pakaramdam nito? O kayo rin, pag narinig nyo, alam nyo na kung saan papunta to. Ha? Alam nyo ba yan? Ay, namatay man. Ayan, dyan. Wala ka sa lolo ko. Ganda sana to, role play, no? Wala kasi si Kuya Lito, dapat kukutsabahin ko si Kuya Lito, So, sorry to dramatize this, ha? So, mayroon karaniwan tatlo nag-uusap, di ba? Sabi nung isa, yung lolo ko, ang laki ng bahay. Pag pumasok ka doon, alas 6 ng umaga, lalabas ka, alas 6 ng hapon. Grabe, ganun kalaki. Ang laki pala, no? Parang kasi laki ng bahay, bubuo yung bahay ng lolo mo. Yung bahay ng lolo ko, sabi nung pangalawa, pag pumasok ka ng Lunes, lalabas ka Sabado. Oh, ano ka doon? Eh, yung pangatlo, mga pulubi pa na lolo niya. Sabi nung isa, yung lolo ko, oh, pag pumasok ka, yung lolo ko pala pumasok, 30 years old. Nung nakalabas siya, 18 na siya. Oh. Ha? 80 years old.
Saan ba nakatira lolo mo? Sa Pilipin. Kung may palaman kayo, lola naman. Lola. Wala kayo sa lola ko. Yung lola ko, 90 years old. Yung buhok niya, walang puti. Kompleto, kulay itim, hindi yun nagkukulay. Hindi, may buhok. May buhok. Pero kulay itim. Hindi nakakalbo, hindi napapanot. Itim pa rin, hindi nagkukulay. Wala pala yung lola mo eh. Yung lola ko, hanggang ngayon, 95 years old, tinutubuan pa ng ngipin. Ano ka sa lola ko? Sabi ng isa, mga lola niyo, mga weak. Mga weak lola niya. Yung lola ko, 115 years old. Nasa ospital. Weak pala ang lola mo, nasa ospital na lola mo. Hindi, nagbabantay sa lola niya ng anak. Mo sa mga lola niyo, wala sinabi. Okay. So, ano may pagmamalaki natin sa ating mga lolo at lola? Ha? Sige nga, sample natin mga limang wala ka. Yun ang dialogue natin, ha? Wala ka sa lolo ko or lola ko. Makinig tayo. Kahit ano. Go, kahit ano. Kahit ano. Wala ka sa lolo ko o sa lola ko. Dali. Sino magsisimula? Dapat may magsimula. Si Lala. Lala, may lolo ka pa? May lolo pa. Sige, go. Simulan ni Lala, ha? Basta yun ang, yun ang dialogue. 103 na siya Sige, go. Wala kayo sa lolo ko. Go. Dali. Natuwa lang. Nagsisibak pa daw ng kahoy. Tayo. Tayo, dali. Oo. Ipagmalaki natin yun. Yung totoo kahit hindi nakakatawa. Kahit hindi nakakatawa. Basta ipagmalaki natin yung lolo, lola. Okay. Uy, bilisan mo. Alas 12 na. Wait lang, may script daw. May script? Baka joke yan eh. Bawal ang joke yan. Totoo na tayo. Totoo ha. Totoo na to. Sige. Hindi raw to joke. Ay, wag na. Oo. Hindi, yung mother ko po kasi, yung tito niya, namatay 105. Oo. Pero yung pong sa side naman ng nanay niya, sa side po ng father niya yun, sa side naman ng mother niya, 103 na po ngayon. Yun. Dapat yung dialogue, wala kayo sa lolo ko. Ano naman? 103 na ngayon. Ulitin mo. Wala kayo sa lolo ko, Yan. ganon. Pagmalaki. Siya po ay 103 na ngayon. Ayun. Sino susunod? Susunod. Yanda. Ewan ko man dito ka na, tita. Wala kayo sa lolo ko. Proven na ang pagsusugal at pagsasabong maganda sa health. Bakit? 70 na wala pa ring maintenance. Laban. Iba. 75. 75. Pag malaki ang lolo. Pag malaki ang lola. Pagalitan mo yung mga apo mo, nanay, pag hindi nagsalita itong mga to, ha? Pagalitan mo yan. Hindi joke. Something unique about your lolo, lola. Go. Wala ka sa lola ko. Ang sarap. Magluto. Ayun naman. Next. Alit. Sige, sigaw mo na lang. Wala kayo sa lola ko, 90 years old. Oo. Sa madaling araw, na-stress, pumumuslit para uminom ng 1 litrong Coke. Totoo yan, ha? Totoo yan, ha? Anyone else? Come on! Yung totoo. Something unique. Ano na? Doti.
lola niya. Sa lola niya. Okay, pwede rin yan, pwede rin yan. 80 plus na, nagsisipline pa. Yun, oh. Tapos hindi ata makaabot sa dulo, lagi inaangin eh. Sa payat. Wala kayo sa lolo ko. Oh, yan na. Ay, ano? Oh. Yung lola ko, 95 years old, nagbabasa pa ng dyaryo. Nang walang salamin. Totoo yan, ha? Okay, good. Anyone else? Last two. Dali, may mga lolo. Lola. Wala na? Oh, Ron, go! Papaniwalaan na. Nakauwi ng Iloilo mag-isa. Oh. Buti nakauwi, ano? 87 yung nag-uulyaning lola, nakauwi sa Iloilo. Oh, last one. Dali. Come on. Last na. Wala kayo sa lola ko. Oh, ito na. Oh. Ilan taon si nanay? Magi-80 years old, nananahipan ng costume ng apo na gagamitin sa United Nations. Palapakan natin ang mga lolo at lola. Pero mabot tayo sa kanyang edad, ano? Kung meron tayo isang bagay na dapat ipagmalaki, listen na mula sa ating mga lolo at lola, hindi lang yung kanilang mga abilidad, kundi ang kanilang mga payo sa buhay, hango sa taon ng karanasan. Kahit mga lola, minsan parang minamaliit na no? Kasi matanda na, hindi na makakilos. Pero sa totoo lang, yung kanilang karanasan, yung kanilang experience, wala, hindi natin kayang tapatan yun. Yung mga pinagdaanan nila, ang tingin nga yata nila sa bagong henerasyon ngayon, mahihina eh. No? Mahihina dahil mga lola natin, mga 12 anak. 14, 15. Sinananay, ilan kayo? 10. No? 10. Sinadati, 12. Oh. Tapos mag-isa lang siya. No? Yung kanilang mga payo. Kayo ba napayuhan ng inyong lolo o lola? Meron ba kayo natanggap na payo? Ang lolo ko, yung tatay ng tatay ko, taga Isabela. Alam ko, pinapayuhan niya ako eh. Kaya lang, di ko naintindihan kasi Ilocano eh. Pero isang beses, isinama niya ako sa ilog doon sa Isabela. At kinuha namin yung mga nahuling isda. Naglalagay siya ng trap, ng bitag doon sa agusan ng ilog. Tapos nahuhuli doon yung mga maliliit na mga isda. At masarap yun pag yun ay... Ha? Bukto? Bukto ang... So, pero isinama niya ako. At nagsasalita siya, tinuturo niya sa akin. At alam ko, pinapayuhan niya ako kahit di ko naintindihan. At alam ko, ang payo niya sa akin doon, mag-ingat ka sa mga trap ng buhay. Pag hindi ka lumaban at lumangoy palaban sa agos, babagsak ka doon sa bitag. Yan. Eh, yung mga lola naman, simple lang magbilin eh. Tama ba? Kabilin-bilinan ng lola, huwag uminom ng serbesa. Simple lang eh. Ito'y inuming, ay hindi inuming pambata. Magtubig. Dapat baguhin ito eh, no? Yung soft drinks. Magtubig ka na lang muna. Anong payo natanggap nyo sa lola nyo o lolo nyo? Anyone? Ano yung paulit-ulit na parang silang plaka na ayaw nyo nang marinig? Ito karaniwan ito, no? Ikaw, yung itsura mo, ikli-ikli ng short mo, makakapag-asawa ka ng maaga. Masisira buhay mo.
And admittedly, pag tinignan mo ngayon, yung mga... Sa October nga, pinaplano ko, mag-usap na lang tayo. Yung generation gap at yung communication. Ay, third slide na ako. Hindi, meron kasabihan doon eh. Ano yung kasabihan? Because of the experience. Now, third slide. Anong payo? Anong payo ng lolo't lolang faithful? Tandaan nyo, yung ating tema ay puno ng pananampalataya. Yung asawang puno ng pananampalataya, yung mga anak, magulang na puno ng pananampalataya, yung kapatid, in the person of Joseph, yung tatay na puno ng pananampalataya, in the person of Abraham, yung babaeng puno ng pananampalataya, yung excellent woman. Okay? So, sa series natin, isama na natin yung mga lolo't lola because they're very much part of our family. Napaka-unique, napakaganda ng kultura ng Pilipino. Although it has its downsides dahil kasama natin sa bahay yung ating mga lolo't lola. Punta ka sa, like si Ate Catherine, di ba? Hello, Ate Cat. Yung nanay niya ngayon ay nasa isang nursing home. No? Meron nang tumitingin na iba. Tayo hindi natin pinapamigay yung ating nanay o yung mga lolo't lola inaalagaan. Now, I can identify, alam ko may mga problema na kaakibat. Like yung situation ni Naayat ngayon, na may kasamang matanda na nag-uulyanin. Pero tinitiis natin yon. Kayo ba, papamigay niyo yung lola niyo sa home for the aged? O, sino yung okay lang alagaan yung lola nila? Totoo ba yan? So, nakakalungkot, nakakabasag ng puso kapag may nakita ng isang matanda na naglilimos. Doon sa amin meron eh. Palagi, pag dadaan ko nakamotor, next niya yung kanyang kamay. Nakikita niyo ba yun? Doon sa may si Nanay Odette. Anong payo ang, itong gusto kong talakayin natin ngayon. Kung ikaw ay lola na nandito, ano ba yung payo na binibigay mo bilang isang taong puno ng pananampalataya? At ano ang maririnig ninyo kayong mga apo sa lola na may puno ng pananampalataya? Merong sound advice ang isang faith-filled na grandparent. Ulitin ko merong sound advice ang isang faith-filled na grandparent. Ano yung sound advice na ito? Sabihin ninyo sound advice. Nagkamali ako kaya inulit ko eh. Yung una, A-D-V-I-S-E. Alam niyo ba kaibahan? Yung S-E at saka C-E. Advice. Yung advice na S is the verb. Advise him. Payuhan mo siya. So S spelling nun. Pero yung advice, nagbigay ako ng advice, yung noun is spelled C. Alam niyo na, may pansagot na kayo sa English teacher ninyo. Sige. Ngayon, hahanguin natin ang ating usapan sa buhay ni Nino? Solomon. So dito, kaunting impormasyon, nabuhay sa mga 1,000 years bago si Jesus. This 1,000 BCE, before Christian era. Yun yung layo niya kay Jesus. That means, nabuhay siya 3,000 years ago from us. Gets niyo yun? 3,000 taon ang nakalipas nung nabuhay siya. Pangatlo, huling hari ng United Kingdom of Israel. Third siya, una sino? Sino ang unang hari ng Israel? Hindi, pangalawa si David. Sino yung una? Saul. Okay, tapos pinalitan siya ni David at ito ay pangatlo. United dahil pagkatapos ng kanyang paghahari, the kingdom will be divided 10 and 2. Kaya magkakaroon ng divided kingdom. Pangalawang anak ni David kay Bathsheba. Naalala niyo si Bathsheba? Sino rito nakarinig na sa pangalan ni Bathsheba? Taas ang kamay. Para alam mo, papaliwanag ko pa. Sino si Bathsheba?
Siya yung naligo. Kaya nga pangalan niya Bat eh. Naligo siya, nakita siya. Ito, totoo yun. Hindi sumama si David sa digmaan. Nandun siya sa patio niya at nakita niya. Naliligo si Bathsheba. Pinatawag niya, may asawa yun eh. Yun ang problema niya. Pangalawang anak, dahil yung unang anak nila, namatay. Namatay yun. Pero si Solomon ay pang ilan? Sa lahat ng anak, si David, alam niyo kung ilan ang anak ni David? 19. Hindi pa kaya kasama din yung babae na anak. Ang lahat ng anak niya ay 19. Si Solomon ay pang 10 sa mga lalaking anak. Naghari si Solomon for 40 years. Ito na-discover ko. O ngayon ko lang napansin. Kaya meron niyang ring eh. Si Saul naghari 40 years. Si David naghari 40 years. Tapos siya rin naghari 40 years. Si Jesus nag-fast sa ilang 40 years. Tingnan nyo. Bumaha 40 days and 40 nights. Napakasiglit. Umakit si Moses sa bundok. Ganun din. No? 40 days and 40 nights. Sino rito yung malapit na mag-40? At 40 ang root ng quarantine. 40. Sumulat ng Mishlei, Kohelet, Shir Hashirim. Proverbs. So siya ang author ng Proverbs, Kawikaan, ng Ecclesiastes, mga ngaral at ng Song of Songs. Nakilala siya bilang pinakamatalinong nilalang na nabuhay sa mundo. You search it, type nyo sa Google, sinong lalabas na pinakamatalinong nilalang, it still is and will still be forever, I think, si Solomon dahil sa gift ng Diyos sa kanya. Next slide. So that is Solomon. Now, sa kanyang panahon, 3 beses niyang na-encounter ang Diyos. Ilang beses? 3. At itong gagamitin ng outline. So, kunin niyo yung Bibles ninyo because you will read. Labas ang cellphone, maliban kay Len dahil siya nagre-record. Buksan ninyo sa unang hari. Diyan lang maglalaro yung ating teksto at mamaya sa Ecclesiastes. So, 1 Kings chapter 2, verses 1 to 4. Okay. Nandiyan na kayo? Sinong nakarinig yung mic? Nisa. Somebody reads sa Tagalog, please. Sige, Lara. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Yun. So kung idadramatize niyo yan, si David nasa kanyang deathbed, siguro pinwelyohan niya si Solomon, nakaliga rito. Malapit na ako mamatay. Magpakatatag ka at huwag mong kakalimutan gawin ang iyong duty sa Panginoon. Walk in His ways. Keep His statutes, His commandments, His ordinances, and His testimonies. Yun ang ibinulong ni David sa kanyang anak na si Solomon.
In his dying moments, ito ang pinakamahalaga para sa isang ama na maunawaan ng kanyang anak. And it was his greatest concern. Tingnan nyo, no? Pag ikaw mamamatay na, and last words, piling-pili, wala ka nang pwedeng sabihin marami. Ano ang pinakamatindi mong concern? May bibilin mo sa anak mo. Nak, alagaan mo yung aso natin, ha? Mamatay ka na, yung aso pa rin iniisip, eh, ha? Nak, yung manok. Huwag mong iwanan na kabilag. Nak, huwag mong ibebenta tong bahay na to. Pinaghirapan ko to. Pag ako nawala, huwag mong ibebenta. Nakalagaan mo yung negosyo natin. Ano kaya, no? Ano sa inyo? Isipin ninyo, sa inyong oras na malalagot na hininga ninyo, what will be the most important thing na sasabihin ninyo at ibibilin? Because for David, it's this. Antindi, no? Walk in His ways. No? Do your duty to God. Gawin mo yung tungkulin mo sa Panginoon. Yakapin mo, pag-aralan mo yung kanyang mga tuntunin, ordinansa, mga utos. Huwag mo yung hahayaan. Well, yung iba naman, mga love story, pag nanood ka ng mga movies, in their dying moments, I'm sorry. Ha? Nagsosorry dahil kasalanan. O kaya naman, I love you. Okay naman, sweet din yun, eh, no? I love you. Sa kanilang now, so get this, magpakatatag ka, magpakatapang ka. Paano? Sundin ang iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang pamamaraan, tuntunin, utos na nakasulat sa kautusan ni Moses para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Well, he's after his success as king. Pero what will secure that success is not his sole ability, yung kanyang galing, kundi yung kanyang commitment, yung kanyang pagtatalaga doon sa salita ng Panginoon. Okay? So, ang tanong, ginawa ba? Ginawa ba ni David? Gusto niyo malaman? At ni Solomon, I mean. Nangyari ba, nagawa ba to ni Solomon? Okay, next slide. Gaya ng sinabi ko, 3 beses nagpakita ang Panginoon kay Solomon. This is the first time. Okay. So, yung edad dito ay estimates lang. You won't see this. Sabi lang doon kasi binatilyo nung siya naging hari. Okay? So, it was an estimate. Nung nasa 20s siya, pagkatapos niyang gawing manugang ng Faraon ang sarili niya. Papaliwanag ko bakit ko sinama yan. But we have to read. Let's read. 1 Kings 3, 1 to 5. So you can follow. Sige, si ano ulit? Lara. Listen. Or I will stop you kung... Okay, sige. Chapter 3, 1 to 5. Naging kakampi ni Solomon ang Faraon, Oh. hari ng Ehipto. Nang kanyang pakasalan ang anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo. Okay, pause muna. Yung sinabi dong, yung first word, Naging kakampi. naging kakampi, alyansa. Pero pag chinek nyo yung deeper meaning, ginawa niyang yung sarili niya manugang ng Faraon. Okay? Yun yung kanilang alyansa, pinakasalan niya yung anak. At wala pang palasyo noon. Sige, tuloy. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-alay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol sapagkat wala pa noong naitatayong bahay sambahan para kay Yahweh. Okay, wala pang temple. Sige, tuloy. Mahal ni Solomon si Yahweh Yun naman pala eh. at sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Sa burol. Okay, kasi wala pang ang templo.
So negative ba yun na nagsusunog siya doon sa burol? Magagalit yung mga environmentalist, no? Pero negative ba yun sa kanyang spirituality? Wala pa yung temple. So yung kanyang mga sinusunog, it was always dedicated to the Lord. Okay? Sige, pero did he walk? Ha? Ayon doon sa verse? Yes. Sabihin nga ninyo, yes. Yes. Oh, lumakad siya. At nire-respeto niya yung bilin ng kanyang tatay. Go. Tuloy. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daang-daang handog na sinusunog. Dami, no? Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, Oh, anong An- tanong? "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" Kayo kaya tanongin ni Lord niya, no? Sipin nga ninyo, tanungin ka ni Lord at this very moment. O anak, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong magiging sagot niya? Hindi. Pine-preempt niya yung sagot niya eh. So, sige, tuloy mo. Sa panaginip to, no? Panaginip, kinausap siya. This was the first encounter. Tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo? Ibigay ko sa iyo. Anong sagot? Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David, dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At pinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. That's him. Tuloy. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari ilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Yun yung kanyang request. Okay? Bigyan niyo ako ng karunungan para mapamahalaan yung mga taong binigay niyo sa akin dahil marami sila. Magdesisyon kung ano ang tama at mali. Ano reaction ni Yahweh? Diyan sa verse 10. Verse 10, tingnan ninyo. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Yun. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo." Totoo yan hanggang ngayon. Ha? Totoo yan hanggang ngayon. Tingnan, no? Natuwa si Yahweh kay Solomon. Ang dami mong pwedeng hilingin eh. Lord, patayin mo na lang yung mga kaaway ko. Hindi yun yung hiniling niya. Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Hindi yun. Bigyan mo ako ng kayamanan. Hindi rin niya hiniling. Hiniling niya, karunungan. At tingnan yung mga prayer request natin. Lord, nawa po, di kami magkasakit. Walang magkasakit sa aming pamilya. Ano hiningi natin? Ano hiningi natin sa mga prayer request? Mahabang buhay. Ayaw natin mamatay agad eh. Di ba? Pag tinanong, prayer request, Wednesday na, send nyo prayer request nyo. Kalusugan ng pamilya. Tama ba? Tama ba? Oo. Walang masama naman doon, no? Lord, yung mga pangangailangan namin ng pamilya ko, tagpuin ninyo. Ano hingin natin? Sa prayer. Kayamanan. Lord, yung mga hindi man tayo nagpe-pray ng mga marites na kapitbahay na kunin na ni Lord, no? Pero, ilan sa atin ang talagang humihingi ng karunungan? Nasa prayer natin, doon ang ibigay mo sa akin, wisdom. Bigyan mo ako ng karunungan. Okay? So, don't fail. Don't fail. Tapos, anong ginawa ni Lord? Sa katuwaan ng Panginoon, anong ginawa? Tuloy mo. Sige, tuloy. 13. Oh. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Yun. Sige. At kung mamuhay ka ayon sa aking kalooban, Yan na. kung Sige. susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Yun, no? Yung mga hindi niya hiningi,
idadagdag. May kondisyon. Ano yung kondisyon? The very same thing na sinabi ni David sa kanya bago ito namatay. No? You walk with the Lord and you keep His commandments. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Repetition. Inulit. Diyos na ang nagsasabi nito, hindi na si David. Natuwa ang Panginoon sa kanya. At yung mga tao, basahin niyo yung verse 28, natuwa rin sa kanya yung mga tao dahil nakita nila kay Solomon, pag nagkakamali ako ng David, sabihin niyo, nakita nila kay Solomon yung katalinuhan na sumasa kanya talaga ang Diyos. Nakakaano to, no? Nakakahamon ba ito? Nasabihan ka na nakikita ko ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. May nagsabi na ba sa inyo niyan? Ha? Meron, nakikita ko na pinaparusahan ka ni Lord. Huwag naman ganun, ano? Huwag yun. Pero maganda yung nakikita ko na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. May nagsabi na sa inyo? I can see in you the glory of my King. Meron na nagsabi sa akin yan. Hindi naman sa pagmamalaki. Siguro wala lang siya masulat. Yung aming kaibigan sa US, binigyan niya ako ng libro, Kuya. Bago sila umalis papunta ng US, Kuya, I can see in you the glory of our King. Yun ang highest compliment na pwede mo ma-receive. Ano sabi sa 20? Nabasa mo na ba? 28. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Yun. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Ano ba nangyari dyan? Bakit nabatid? Nabantog? Familiar kayo doon? Sa kwento ng may dalawang babae na lumapit. Sabi nung isa, itong babae ito ay kinuha yung aking anak. Nanganak siya eh. Sabi niya, magkasama kami sa bahay. Dalawa lang kaming nandun. Nanganak ako. Pagkatapos ng 3 araw, nanganak din siya. Tapos, namatay yung anak niya. Yan yung salaysay nito. Talaga salaysay pala nito. Sablay na eh, no? Ng babaeng to. Tapos, habang natutulog ako, pinagpalit niya yung aming mga anak. Kaya nung nagising ako at papasusuin ko na yung aking anak, patay na yung anak. So, tinignan ko sa liwanag. At pagtingin ko, hindi ito yung anak ko ah. Yun ang sabi niya. Tapos sabi na, hindi ko pinagpalit. Akin ho yan. So, hindi, aking anak yan. Hindi, akin yan. Sabi siya naman, magsitigil kayong dalawa. Labas nyo nga yung espada dyan. May espada, hatiin mo yung bata. Bigyan yung tig-kalahati. Sabi ni Solomon sa kanila. Siyempre, yung tunay na nanay, magre-react. Ba't huwag na ho, bigyan nyo na lang sa kanya. Mamamatay. Yung isa, inisis pa, sige, hatiin nyo. Hatiin nyo para walang makinabang. Kung kayo man si Solomon, lumabas, lumutang kung sino talaga yung tunay na nanay. Ibigay niyo doon sa babaeng ayaw mamatay yung bata. Yan yung tunay na nanay. At doon natuwa ang mga tao dahil alam nila na meron silang hari na kinakasihan ng Diyos ng karunungan. Yun yung una niya encounter. Ganda, no? Next encounter. Next. Yan. Saan na tayo? Ilan taon na siya? 30. Nasa 30s siya pagkatapos niyang ipagawa. Sorry, balik mo ka. May nakalimutan ako. Now, importanteng mapansin yung verse 1, no? Na yung alyansa. Importante yan. Na hiningi ni Solomon una ang kamay ng prinsesa bago niya hiningi ang karunungan mula sa Diyos. Kasi mamaya lalabas yan. Hiningi muna niya yung kamay ng anak ng Faraon bago niya hiningi ang karunungan mula sa Diyos. A major decision that was made without conversational dependency. Ibig sabihin, di siya nakipag-usap sa Diyos. He made a move. Kasi, alam ko na paano ko papalakasin tong aking bayan. Makikipag-alyansa ako. That's why political move, di ba? Ginagawang asawa yung mga para wala silang pagtatalo.
So, sa practical, may intindihan mo kung bakit mo gagawin yon. Pero ginawa niya yon without consulting the Lord. That's clear. Now, tama ba yung decision na yon? Yun ay hakbang sa ikatitibay ng kanyang kaharian, pero makikita natin mamaya, ito yung hakbang na magpapahina sa kanyang conviction. Sabihin nga ninyo, conviction. Conviction. Tingnan nyo, bantayan nyo itong sasabihin ko. Pakinggan nyo mabuti. May mga hakbang sa buhay na tila nagme-make sense dahil ito'y maganda. Magpapatibay ng buhay ninyo dito sa lupa. Pero sa totoo lang, yun ay nagpapahina ng inyong conviction bilang isang tagasunod ng Panginoon. Do you follow? And this is one of them. Ito yung lamat pa sa kanyang buhay bilang may relasyon sa Diyos. Maliit na lamat. Sige, tuloy na tayo doon sa second one. So at this case, si Solomon ay... So, kilala si Solomon sa pagpapagawa ng templo. Isa yan. Sabi ng Diyos kay David, hindi ikaw gagawa. Masyado madugo kamay mo. Marami ka napatay. Doon tayo sa anak mo. Siya ang gagawa. So, 7 years bago natapos ang templo ng Panginoon. Ilan taon? 7, no? Tapos, sa chapter 8, kasi chapter 9 ay titingnan natin, ano? Nagkaroon ng 14 days na pagdiriwang para sa dedication ng templo. At dito, sa chapter 8, hiniling ni Solomon, sabi dito, sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin, Panginoon Diyos ng Israel. Wala pong Diyos na katulad ninyo sa langit at sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan at pinapakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo. Inalay niya yung templo. Hiniling niya na pag nagkasala ang Israel, Lord, pag sila pumunta sa templong ito, pakinggan ninyo sila. Sa iyo ang templo ito, manahan ka dito, manirahan ka. 1 Kings chapter 9. Sige, simula sa verse 1. Nang may pagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, ibinigay ko ang lahat ng hinihiling mo sa iyong panalangin. Itinakda kong sa templong ito na inyong ipinatayo, dito mo ako sambahin magpakailanman. Pause muna. Sumagot ang Diyos? Okay kay Lord? Ha? Okay ba na manahan doon sa templo? Yes! Sangayon si Lord. Sige, dito. Pero may kondisyon. Dito mo ako sambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Oo. May kondisyon. Kung ikaw naman ay manatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Okay, ano napansin niyo? Inulit na naman ni Lord. Ha? Sa unang beses, nagkita sila, inulit ng sinabi ng Panginoon, yung bilin ni David. Dito, inulit ulit. Sige, papayag ako. Okay, babantayan ko yung templong yan, papakinggan ko yung prayers ninyo. Pero itong kondisyon natin. You walk with me, you keep my commandments. Okay, yun yung summary ng kanyang sinasabi. So, sinagot ng Diyos ang hiling ni Solomon, nagpaalala uli ang Diyos, verse 4, pero may babala. Baba kayo sa verse 8. Kino yung Bible niyo? Verse 8. Anong sabi ng Diyos sa verse 8? Basa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito ay mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupang ito at sa templong ito? At ganito ang isasagot ng mga tao. Oh. Sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapakama. Ayun. Nakuha nyo? Okay sa akin itong templong tinayo mo. Mananahan at ipinapangako ko
babantayan ko yan. Papakinggan ng inyong mga panalangin. Pero, sa oras na tumaligod ka, sisirain ko yung templong yan. Yun yung kasunduan. No? Sisirain ko yung templo. And you check the history, it happened. Nasira yan. Pinasok niya ng Nebuchadnezzar yan eh. No? Pinasok yung templo. But again, ang kagandahan nun, whenever he encounters the Lord, o he encountered the Lord, lagi pinapaalala, you walk with me and you keep my commandments. Palagi yon ang inuulit. Now, balik tayo sa verse 1. Anong sabi sa verse 1? Napansin niyo ba yun? Ulitin mo yung verse 1. Dahan-dahan. Nang matapos, Nang maipagawa ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, pause. Pause mo na dyan. Hindi lang templo ng Diyos ang ipinagawa ni Solomon. Nagpagawa siya ng sarili niyang palasyo. At alam niyo kung gaano katagal pinagawa yung palasyo niya? 13 years. 13 years. Yung kay Yahweh, yung temple, 7 years. Yung bahay niya, pinagawa niya sa loob ng 13 years. Well, no doubt, yung materyales, yung pagkakagawa ng templo talaga namang napakaganda, napakagara. Pero tingnan mo rin yung bahay niya, yung kanyang trono. Ha? Kasing gara nung templo ni Yahweh. At mas malaki. Yung templo ni Yahweh, 90 feet. Yung sa kanya, doble, 150 yata. Okay? That's something. At hindi lang yun. Meron pa. at ang lahat ng binalak niyang ipatay. At lahat ng binalak, ang dami niyang ipinatayo. Hindi lang yung templo ni Yahweh. Mamaya makikita natin ang... So, ang importante dito sa kanilang encounter, nagpaalala ang Diyos, uli, sundin siya, at huwag tatalikod. Kasi kung hindi, itong templo ay masisira. Pangatlo, eto na. Ilan taon na siya? 50s to 60s. No? Nung nasa 50s siya, ito na, na-preempt na rito eh. Pagkatapos niyang tumalikod sa Panginoon. So sa edad ni Solomon na ito, ilan taon siya? Between 50s and 60. Alam ba ninyo na tonelada ang ginto niya? Pwede ka umatras sa 11 na yan eh. Chapter 10, just to give you an idea. 10, verse 23. Buksan niyo yung Bible niyo para... 23. 23! Oh. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Oh. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya. Mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango. Teka, na-miss mo yata 22. Ano meron sa 22? 22. May mga malalaking barko siya sa karagatan. Taas pa. Yung tumatanggap siya ng 25 25? na kilo ng ginto. 25 tons ng 25,000. 16? Anong verse? 16? 16, parang 16? nagpagawa si Haring Solomon ng 200 na malalaking kalasag. Hindi. 14. Sige. 14. Ang gintong dumarating Yan. kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilos. In English ko talaga. 23,310. 310. So kung 23,000 sa isang buwan, mga 2,000, about 2,000 kilos ng ginto per year. So sa isang buwan, nakakakuha na ba isang kilo? Bibili mo kayong bigas, no? O yung gintong dumarating sa kanya sa isang buwan, 2,000 piso nun.
2,000 kilos ng ginto. Isang buwan pa lang yun. Totalin mo yun, that's 23,000 kilos ng ginto. Taon-taon yun. Hindi pa kasama doon, yung binasa ni ano kanina, na meron pa mga dumarating, mga nagre-regalo sa kanya. Yun yung kanyang ginto. At this age, ganito kalaki ang kanyang yaman. Grabe, kaya nga, pati siguro baso, no? Pati baso niya, ginto na. Ginto na. Hindi lang yon. Napakarami niyang kabayo at mga karwahe. Verse 25, I think. Tama na siguro to. 25. Oo. At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Yun yung 25, 10-25. That's 26. 26. Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Yun. Okay, 14,000 na karwahe, 12,000 na kabayo. Dami. No? Ang dami nito. O, doon po na tayo sa 9. Hindi lang yan ang pag-aari niya. Chapter 9, verse 1. So, yaman. Oo. That's a good idea kung gaano siya kayaman. Mayaman din siya. Sige, tuloy. 9 verse 1. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng binalak niyang itinatayo, nagpakita muli sa kanya, ulit dito, Ay, 9. 11, sorry. 11 na. Kaya pala tayo, Hindi 10 ba yung kanina? So, narito na ako. 11 na. 11 verse 1. Ito na. 11:1. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo, at Duda ko nga, Heteo. pati ano rito yung taga-pangarap. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito rin sinasabi kong problema kanina. Yung seemingly, wala namang problema. Ginawa kong asawa yung anak ng Paraon. Ito ang sagot ng Diyos. Sige, tuloy. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. At ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700. Okay, so, hindi lang kabayo ang marami at ginto. Meron ding 700 na asawa. Asawa to prinsesa. Mga prinsesa. Pero hindi pa natapos doon, tuloy mo pa. At? Ay yung lipi, 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Okay, meron pang mga maid servants. 300 pa. Ilan lahat? 1,000. Ha? 1,000. Okay, so ganon karami ang kanyang asawa. Tuloy. Okay. So explicit ang Bible na nagsasabi na ang kanyang mga asawa ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Andun yun. 4. Yeah. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang mga halimbawa ni David. Ayun na, may conclusion na. Nasunod ba niya yung bilin? Hindi. Bakit? Nag-asawa siya. Yung palang unang ginawa niya, na kinuha niya yung anak ng Faraon bilang asawa, yung prinsesa, doon nagsimula. Hindi lang isa. Wait, there's more. Dinagdagan pa ng 299 na asawa, naging 300 lahat. At anong problema nun? Bawat babae, bawat prinsesa may kanya-kanya silang mga Diyos. Andyan na. Ano pangalan ng mga Diyos nila? Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. So kasama nung pagtanggap niya ng mga prinsesa bilang asawa ay ang kanilang practice ng worship. Kaya unti-unti, yung kanyang conviction ay nabawasan. Nag-guess nyo? Andiyan pa naman yung templo okay pa kami ni Lord.
siguro naman okay din kay Lord kung maintindihan naman ni Lord kung dito rin, sasamba rin ako kay Ashtoreth, kay Molech. Ha? There's a crumbling conviction. Pag-usapan muna natin yun. Sandali. Yung conviction na unti-unting humihina. Dahil doon sa isang bagay na kanyang sinimulan. Nagsimula sa pagkuha ng anak ng Paraon, dito nagsimula yung crack, yung lamat ng kanyang karakter at nangyari ng erosion. Sabihin nga ninyo, erosion. Ano yung erosion? Hindi naman bigla yan, ano? That's dahan-dahan. Kahit ba ito na gaano katigas na hinahampas ng alon, unti-unti ay nababawasan at nawawalan ng tibay. So anong kumakain ng ating conviction? What is eating away our character, our condition? So ang dulot ng pakikisama sa mga taong ito ay paglambot ng kanyang conviction para sa Panginoon. Naalala ko, sa sermon ni Guelito na aming ginagawa, bad company corrupts good character. Corinthians 15:33. Okay? Bad company corrupts good character. Ulitin nga ninyo. Sino ang inyong mga sinasamahan? They don't have to be your wife or husband. You don't have to have relationship with them. Pero tingnan nyo yung pinapanood natin mga influencers sa YouTube. Do you follow? Meron ba kayong mga sinusundan sa YouTube ng mga influencers? At mapapansin ninyo, kakasunod nyo sa kanila, nakukopya ninyo yung kanilang sinasabi, yung kanilang pananaw. Hello? Ha? Okay. So, mukhang okay naman, no? Kasi nakakatawa. Pero actually, it is eating away your character. Ha? Dahan-dahan, hindi mo lang napapansin. Yan. So, si Yahweh, nung pangalawang meeting nila, unang meeting natuwa. Verse 9, sabay-sabay, go. Likuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pakita sa kanya ng mga beses. kahit Pinalait na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Hindi pa rin kasunod si Solomon sa kanya. okay. So eventually, sa paglipas ng panahon, hindi ito nangyari na mabilis. 30 hanggang 50, that's 20 years, 30 years of unti-unti kinakain yung kanyang conviction, and eventually, ready na siya na talikuran si Yahweh. Are you with me? Ha? So, hindi inosente yung mga hakbang natin na palayo sa Panginoon. The day you did not pray, the day you did not attend the church, okay? Na hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos. Hindi yan mga inosente. Because eventually, masasanay ka na di nagpe-pray, masasanay ka na di dumadalo, masasanay ka na sa mga bagay na magiging lamat at isang araw biglang mababasag. Nandiyan pa ba kayo? Para malaman naman. Yun, napakagandang tanong nun. Hindi ba sapat yung karunungan ni Solomon para siya manatili sa presensya ng Diyos? Kaya ang tawag sa kanya ay yung haring marunong pero foolish. Hindi. So apparently, hindi. Because matalino pa rin siya, kaya lang, malayo siya sa Panginoon. Grabe yan, ha? Sige, magandang interaction to. Ito, last two. Island na lang. Next. Yan. Lagi sinasabi, lagi pinapaalala, walk in His ways. Yung kanyang tuntunin, yung kanyang ordinansa, yung kanyang mga utos. Ano ba yung mga yon? Now you check Deuteronomy 17. This will be interesting. As I suggest, buksan ninyo to sa Bible ninyo.
Deuteronomy 17. Kasi babanggitin dyan. So ito, wala pa si Solomon dito, ha? This is Deuteronomy, Moses' time. Panahon ni na Joshua. O basahin nyo kung ano nandyan. Tuntunin para sa isang magiging hari. O, Lara, basahin mo ulit. Beginning verse 14. Check. Ang paglalagay ng hari. Oh. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing, ibibigay sa inyo ng Diyos. Which is now, nandun na sila. Yung si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari. Tulad ng mga bansa sa paligid nyo. Oh. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawin hari ang sinumang dayuhan. Okay. Ang gagawin nyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo. Ano sabi? Yung gagawin ninyong hari, hindi dapat. Magparami ng kabayo. Pero 14,000 at saka 12,000 yung kabayo ni Solomon at bumibili siya sa Egypt ng mga kabayo. Doon niya binili yun eh. Ano sabi dyan? Hindi dapat nagpaparami ng kabayo Oo. para sa kanyang sarili. Oh. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. Which is, ginawa ni Solomon. Doon niya nakuha yun eh. Yung mga kabayo niya. Susunod. Sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Oh. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami. Ano sabi? Hindi siya dapat mag-asawa Hindi dapat ng marami. mag-asawa ng marami yung hari. Tuloy. At baka makalimot siya kay Yahweh. The very thing that happened to Solomon. At panghuli. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Ah. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng kautosang ito. Ay, taga, dyan muna. Tingnan nyo, no? Yung tuntunin, particularly sa hari, lahat yun nilabag niya. Kabayo, asawa, ginto. Dapat si Doti na lang pinangas niya, ginto, no? Ginto. Pero yun, lahat ng tuntunin na yun, nabagsak. Ano sana? Next slide. Ano sanang ginawa ni Solomon? Ito, tingnan nyo, makinig kayo, malapit na matapos. Ano dapat ang ginawa niya? 18. Oh. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Wait lang. Kukuha siya ng ballpen, uupo siya at isusulat niya, kukopyahin niya yung kautosan. Yun ang dapat niyang gawin. Yun ang sanang ginawa niya. Tuloy. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw. Babasahin niya tuwing kailan? Araw-araw. Kukunin niya yon at babasahin niya. Tuloy. Upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga Yun tuntunin. naman pala eh. No. Ano magkakaroon siya? Magkakaroon siya ng takot. Sabihin niyo takot. Sabihin niyo fear. Fear of the Lord. Yung exercise na yon, okay. Huh? Tapos, yun ang sulat niya, babasahin niya. Ang ipoproduce nun sa kanyang karakter, fear of the Lord. Takot sa Panginoon at yung kanyang gana na sumunod sa, tuloy mo. Upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntunin ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga Yung exercise ng hari, susulat, babasahin, para matuto siyang matakot at sumunod. Sabihin niyo, matakot at sumunod. Matakot at sumunod. Ayan. Let me just point some application here. Huwag asahang lalago ka sa relasyon mo sa Diyos kung wala kang gana sa salita. Okay? Huwag asahang titibay ang isang relasyon sa Panginoon nang hindi natututo sa kanyang salita. And this will be applicable sa AC, sa SIM natin, sa ating sambahay. I mean, we can meet at mag-fellowship tayo, pero without the Word. So make sure na sa mga pagtitipon natin, kahit sa bahay natin, yung sambahay natin, we read the Word. Basahin natin. Hindi ko naintindihan, Pastor. Okay lang yun. At least nabasa mo na. Di ba? Basa ng salita. Sa mga SIM, nandun, merong magtuturo ng salita.
Sa AC, merong magtuturo ng salita. So, ang unang crack sa relasyon mo sa Panginoon ay pabayaan ang pagbasa ng Kanyang salita. Ayan na, kasi masasanay ka na. Eventually, okay na sa akin kahit hindi ako nagbabasa ng Bible sa buhay ko. Hello. Sige, tuloy natin. Ano na ito? Okay, Ecclesiastes 12. Ito na, maganda. Sabi ko kanina, sinulat niya yung Proverbs and Ecclesiastes. Ecclesiastes 12, verse 13. Ang sabi doon, let's read together. That's the whole story. Ending na to. In conclusion, here now is my final conclusion. Anong conclusion? Lakas nyo. Fear God and for this is matapos siyang magkaroon ng maraming ginto, matapos siyang magkaroon ng lahat ng gusto niya at ipatayo ng lahat ng gusto niyang ipatayo. Okay? Sa Ecclesiastes sabi niya, it's meaningless. Ano lang ang merong meaning sa buhay? This is it. You fear God and obey His commandments. Last. Ano ang bilin ng isang matandang rebelde sa atin? Ano ang kanyang bilin? Sayang wala ito eh. Inedit ko kasi yan, na napadala ko. Yung una kong slide, hindi ko napadala to. Now listen to this. Sulat niyo ito kung gusto ninyo. By the way, no, yan ay magandang exercise. O i-type nyo sa cellphone. Huwag mong walain ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong walain ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Tiyakin mong tumataas ang takot at tumitibay ang talima sa Kanya. Takot at talima. Alam niyo ba yung talima? Pagtalima, that's the formal word for pagsunod. Takot at talima. Huwag mong walain ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Tiyakin mong tumataas ang takot at tumitibay ang iyong pagtalima sa Kanya. Yeah, let's pray. Tumayo tayo.